Ito ang Clark Freeport Zone sa Pampanga, dating kilala sa tawag na Clark Air Base. The Navy would have command of operations in the North and Central Pacific. Minsan itong naging tahanan ng United States Air Force mula 1903 hanggang 1991. Naging matibay na kuta ng mga Kano at Pilipino mula World War II at maging noong Vietnam War. Pero taong 1991, ibinasura ng Senado ang Military Bases Agreement. Ang kabuuan ng Clark Air Base muling ibinalik sa gobyerno ng Pilipinas. Pero imbis na mapabayaan at hayaang maluma, ang dating base militar kinonvert at ginawang isang economic zone. Ang pagsasaayos at pagpapayabong sa mga dating base militar sa bansa ang sentro ng trabaho ng Bases and Conversion Development Authority o BCDA. Nabuo noong March 1992. Simula noon ay nag-focus na ang BCDA sa pagko-convert ng mga military bases for civilian use at makatulong sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ang BCDA ay isang opisinang nakapaloob sa ilalim mismo ng presidente, directly reporting to the president. So yung bureaucracia maiksi. Ayon kay BCDA President and CEO Arnel Casanova, bukod sa direkta silang nasa pamumuno ng Pangulo, malaking bagay din ang papel ng mga pribadong kumpanya sa tagumpay ng kanilang mga proyekto. Kasi oras na nagsimula ang proyekto na driven by the private sector, PPP kasi kami kadalasan ang ginagawa natin dyan, ang majority ay ang private sector. And all presidents and administration will always ensure that BCDA will be successful because it is an office directly under the office of the president. Sa loob ng 23 taon ng ahensya, ilang economic zones na rin ang naitaguyod ng BCDA. Ang John Hay Economic Zone sa Baguio, Bataan Technology Park, 4 Point Freeport Zone at Clark Freeport Zone. Ang mga dating military bases naging mga buhay na economic zones na siya nang nakapagbigay ng trabaho at oportunidad sa mga residente ng mga dating base militar. Pero ang kanilang itinuturing na crown jewel sa kasalukuyan ang Bonifacio Global City, na nananatili raw na pinakamaganda, planado at developed city sa ngayon sa kabila ng pabago-bagong administrasyon. Tumaas ang presyo ng property. In fact, nung nagsimula tayo dito, 33,000 per square meter lang yung winning bid. Ngayon, pumapalo na ang presyo ng property dito at 500,000 per square meter. Yun nga lang, sa sobrang unlad ng BGC, ang LGU ng Makati at Taguig nag-agawan pa sa fort. Ayon pa sa urban planner na si Dinky Von Einsedel, bukod pa sa problema sa pag-angkin ng BGC, ang kawalan ng social housing para sa mga magtatrabaho sa dumaraming negosyo sa fort. Yung mga waiters at yung mga janitor at mga sales girls at mga ganun, nagbo-board dun sa kabila na C5, dun sa Barangay Rizal dun. Naubod ng liliit ang kikitid ng kalye. Yun ang hindi nabigyan ng pansin ng gobyerno. Ang mga pagkukulang na ito sa pagtayo ng BGC ang siya ngayong dinadalang leksyon ng BCDA sa pagtatayo ng kanilang pinakaambisyosong proyekto. Isang syudad na isisilang mula sa isang pulidong plano at magandang bisyon. Isang smart, green at disaster resilient na lungsod. Tila isang magandang painting na kanilang ipipinta at ang kanilang napiling canvas, ang Clark Special Economic Zone na sinasakop ang Pampanga at Tarlac na may 36,086 na ektarya ang sukat. Ito ang Clark Green City. Itong Green City naisipan ko dahil ng pangangailangan, lalong-lalo na sa urbanisasyon na nangyayari ngayon. Ang mga tao ay nagpupunta sa syudad dahil naandun yung trabaho, negosyo. Pero dahil naman doon ay nagkakaroon din ng pagsisikip. Maging si Adele, aminadong isa rin daw siyang probinsyano na nakipagsapalaran noon sa Maynila. Ay ako, probinsyano ako nung pumunta ako ng Maynila. Doon lang ako napadpad sa slum area kasi yun lang ang kaya kong tirahan. Napansin ko na
kailangan ng mga tao, pwede naman dapat silang manirahan sa isang marangal na tirahan. Kahit yan ay nasa kalunsuran. Sa pamamagitan raw ng pulidong urban planning, maiiwasan ang siksikan ng mga residente dahil sa hindi proportion ang area ng lugar kumpara sa dami ng taong lumilipat sa isang lugar. Na siyang nangyari sa Maynila. Yung lupa kasi meron tayong tinatawag dyan na parang maximum carrying capacity. Ano? Sa isang space, hindi mo kayang isiksikin ng todo-todo ang mga tao. Otherwise, yung kanilang quality of life ay bababa. No? Mabibigyan rin daw ito ng tsansa ang Maynila na makahinga at ng pagkakataong ma-redevelop. Dahil magkakaroon na ng alternatibong mapupuntahan ang mga tao. Pero paano nga ba pag-iisahin ang dalawang probinsyang makakasakop sa Clark Green City? Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.